Civil society groups are urging Congress to pass a Freedom of Information law and to realign more funds toward education, health, and agriculture. To provide insights on this matter and other pressing issues, we are joined by Patrick Acupan, co-convener of the Freedom of Information Youth Initiative. Good morning, Patrick. Thanks for joining us. Good morning. Good morning po. Happy to be here and be able to talk about freedom of information advocacy and why it's important for the youth sector. Alright, well Patrick, itong FOI, matagal na itong pinupush and Congressman pa si Erin Tanyada at that time. Ngayon hindi na siya congressman. And tila, it seems like hindi nakakalusot. Before we talk about yung other meat of yung advocacy nyo, why do you think until now hindi makalusot tong Freedom of Information Law? Opo. Maraming salamat po ulit sa opportunity na makapag-paliwanag tungkol sa freedom of information. No? Tungkol po dito, na tama po, 40 years na, almost 40 years na po nung unang magkaroon ng Freedom of Information Bill sa lower house. Ito po ay year 1988. At sa ngayon, tinatanong natin mga sarili, bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo makalusot, hindi pa rin tayo magkaroon ng batas para sa freedom of information? Ang sagot ko po, sa totoo lang, bilang isang advocate, hindi ko rin po alam. Dahil po kapag tayo po ay humaharap po sa mga congressman at pati na rin sa mga senador, ilang kongreso na rin naman tayong nagsumubok. Wala man po nagsasabi na hindi namin yan susuportahan. Palagi po nating naririnig na sila po ay pabor na magkaroon ng access ang ating mga kababayan para sa mga impormasyon tungkol sa mga bagay na may halaga at kwento para sa kanila. Pero pag nandyan na yung botohan o bago pa man magkaroon ng botohan, parang hindi natin nakikita yung ganong suporta na kanilang sinasabi. Ang tansya ko po dito, maaaring meron silang mga pag-aalinlangan pagdating sa freedom of information at ito natin ay gusto natin maunawaan at sana po ngayong kongreso ay mas malinaw yung prospect na magkaroon kami ng batas para sa freedom of information. Pero how important, how vital is this freedom of information bill na to help ensure yung transparency natin pagdating ngayon sa usapin ng budget. Kasi budget season ngayon. That's and right. I believe you guys were also present during the budget deliberation the other day, if I'm not mistaken. So how vital is this for the budget transparency report? Okay. So, ito naman po ang aking pinanggagalingan ng aming organisasyon sa aming pagsama sa People's Budget Coalition. So, totoo lang po, ang pag-aaral ng budget ay isang masalimuot na pagsasanay. Masasabi kong meron naman akong kaunting kasanayan mula nung ako ay nag-aaral sa kolehiyo, economics po ang aking inaral. At pagkatapos po niyan ay tinry ko naman mag-volunteer, umambag sa mga usaping panlipunan. Pero pagdating talaga sa usaping budget, mahirap maunawaan, alam natin na ang gobyerno kinokolekta ang tax, lahat tayo nagbabayad ng tax sa pamamagitan ng value-added tax, Pero sumali po ang aming organisasyon, ang FOI Youth Initiative sa People's Budget Coalition, para po maunawaan kung ano ang proseso na kung paano nagkakaroon ng isang batas na nagtatalaga ng ating budget. Ang masasabi ko po sa ngayon na sa kasalukuyan po ay marami pong challenges po pagdating sa budget process. Kamakailan, narinig natin yung mga panawagan na magkaroon ng open BICAM na kung saan tuwing mag-uusap po ang ilang miyembro ng Senado at ng Kongreso para pinuhin ang final na version ng BICAM ay magkaroon sana ng presence ang mga civil society. Marami pa rin pong ibang issue na sana mas maunawaan pa ng nakakarami. Unang-una na po dito ay mula po sa level ng agency, ng executive agencies. Paano po sila nag-allocate ng budget? Ano po dito yung mga programa na dapat bigyang mas malaking pondo at kung saan ito dapat pumunta. Yes. Ito lamang po yung mga tanong na hanggang ngayon ay pilit ko pa rin pong iniintindi. At yung pagpunta po namin sa mga CSO town halls, katulad po na nangyari kahapon, bagamat isang unang hakbang, nakikita po natin na siguro pakunti-kunti magtiwala po tayo na baka naman unti-unting binubuksan yung proseso. Pero sa ngayon,
masasabi ko pong medyo hilaw pa rin ang ating partisipasyon. Kumbaga para sa inyo ba hindi sapat yung ngayon na binigay nga ng Congress na mga initiative to open the BICAM? 'Di ba meron in-invite na mga budget advocacy or financial advocates, tapos bukas naka-live stream, 'di ba, yung kanilang budget deliberation. So ano pa ba doon yung kumbaga sa inyong organisasyon gusto nyo pa na you feel na hindi ito sapat? Opo. So natututo tayo sa mga advocacy ng iba't ibang grupo. So una ko na pong binanggit ang People's Budget Coalition, pero meron din pong isang non-government organization po na ang tutok talaga ay ang budget. Sila po ang Social Watch Philippines. Ang Social Watch Philippines po noon at noon pa man ay bumabantay na po sa mga so meron silang tinatawag na Alternative Budget Initiative na kung saan may mga grupo na nakatakda para sa health, meron sa education, at iba pang mga pangangailangan na sila mismo parang kongreso ay nag-uusap para sa isang alternatibong budget. Ang natutunan ko po, unang-una, ang kakapal ng mga dokumento ng budget. So kung nakikita po natin yan sa mga website, makikita natin na hindi lang siya makapal, pero isa siyang libro ng mga na-scan na Excel sheets, tapos isa-xerox pa. Ngayon, sobrang labo, hindi mo maintindihan. Ngayon, paano ka mag-a-analyze kung i-encode mo pa isa-isa yan? Hindi pa uso dati ang AI. At ito na yung level na ang mga researcher ang gumagawa, hirap na sila. Ngayon, para kanino ba talaga yung budget? Di ba dapat maunawaan niya ang simpleng mamamayan na, ito, aasahan ko to dahil ito akong sektor, dito ako nakatira. Alam kong para sa akin ang pontong ito. Ngayon, kung hindi natin yan alam, kung hindi ito nakakarating sa pagkaunawa ng ating mga publiko, ay mahirap nating hingin kung ano ang para sa atin. Na tinatawag natin dyan ay rights claiming, yung akin to, hindi mo to binibigay sa akin, may karapatan akong magtanong kung bakit ito hindi nakaabot sa akin. So para sa amin, isa lamang yon yung format na parang nagtatago yung mga issue ng budget sa kapal ng dokumento o sa hirap nitong unawain. But the question here kasi is like, we all know naman na every structure of government is patterned also after a corporation. And when a corporation drafts its budget, they provide a summary that is easy to read for every employee to make sure na maintindihan kung anong direction ng kumpanya. Do you think na aside from the comprehensive and actual report or yung budget na pinapasa nila, do you think they should come up with a summary that's easy to read for everyone? Yes po, definitely. So ngayon ginagawa naman na ito ng DBM. So makikita natin meron silang parang mga infographics, maximum of 2 pages at interactive ito. May charts, may mga pictograph. Nakakatulong para maunawaan natin. Pero yun din po yung kahirapan kapag medyo general ang ating perspective. Right. Maganda naman yun na nakita din yung summary. Pero di ba po parang maganda rin kung kausap tayo sa pagbubuo nito. Natanong tayo kung ano yung ating mga plano, ang ating mga pangangailangan. Naintindihan ko po na sa bawat proseso, mahirap laging planuhin, mahirap laging mag-consult. Pero bilang ang Kongreso po ang siyang nagpapasya pagdating sa budget, ay meron din po silang kaukulang responsibility na talagang tingnan kung ano ang hindi lang na yung paningin nilang kailangan, mahalaga yun. Pero syempre, minsan kailangan natin maging responsive. Ito ba yung hinihingi talaga ng ating mga sektor ang kailangan natin malaman? Oo. Pero Patrick, yung inyo bang organisasyon, ang inyong initiative din ay also for a call to scrutinize the budget of the President? Kasi maaari nilang sabihin, sige, mas scrutinize nyo, pero pwede nila itong ilagay sa ilalim, under ng parliamentary courtesy na hindi natin malalaman dahil lalo na sa usapin ng confidential funds. Opo. Oo. Itong mas malaking grupo kung saan po kami nabibilang, ang People's Budget Coalition, masinsin po nilang tinitingnan kung ano po yung mga posibleng red flag po pagdating sa mga gantong
budget. At isa na po dito yung mga nalalagay sa unprogrammed funds. Ito po yung mga binabantayan ng lubos ng mga grupo. Ngayon, pagdating naman po sa ganitong bagay, aware po tayo sa mga institutional and cultural aspects of what makes a law, especially for something as important as the budget. Pero ang masasabi lang po natin dito is mas mabuti po na merong mga grupo at sana mas marami pa yung tumitingin dahil ngayon pa lang sobrang dami nang nakikita. Hanggang ngayon, nagsa-start pa lang yung budget deliberations. Nagde-defend ang bawat opisina ng kanilang budget. Ang maganda po ditong bantayan kung paano siya magbabago, na sa karaniwan po ay mahirap talagang bantayan kasi wala silang parang tracker ba. Isa po ito sa itinutulak ngayon ng mga grupo na magkaroon sana ng transparency server na medyo real-time kapag may konting galaw sa ganitong allocation o ganitong parang sa election. Budget. Yeah. Yun, Yes. yun po. Ganun po yung idea po na para mas madali siyang makita. Kasi kung isa-isahin mo yan, kada may magbabago, parang marami talaga tayong mamimiss o makakaligtaan kapag ganun yung proseso. At nangyari na po ito nung nakaraan at the expense of many Filipinos. Alright. Sige, maraming salamat sa iyong oras. We will continue to get in touch with you regarding this issue. Maraming salamat, Patrick Akupan, co-convener of the Freedom of Information Youth Initiative.